Pakilagay po sa pisngi. Very good, ano? Walang gising na po kayo, gising na kayo. Makalaman na nalagay nyo sa bato. Okay. Minsan na nais kong ibahagi sa inyo yung matatagpuan sa Isaiah chapter 9 verse 6. Allow me to read. Sapagkat isinila ang isang sampung na lalaki para sa akin, ibibigay sa kanya ang kanyang pamamahala at itatawagin ka mahalan sa kabayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Verse 7, magiging malawa ang kanyang kapangyarihan, walang katapusan at kapayapaan, ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya po ang pamamalaan mula ngayon magpakilaman sa sagawan ng Yahweh na makapangyarihan sa lahat. May power ang Christmas kung walang Christ. So meaning Christmas is very important in time of December. Even though kami po ay naniniwala na every day is Christmas. Okay. Kaya lang mayroon tinatawag na designated date ang ating bansang Pilipinas na tayo po ay mag-celebrate ng ganong araw. Okay? But gusto ko iwan po ngayon, ang Pasko po ay pagbibigayan. Tama po ba? Kami niyo po ang nakatanggap na ng regalo. Hindi na, natin man, regalo. Wala pa rin. Kami niyo po nagpaplano, sana mabigyan ng regalo. Wala pa rin. Kami ninyo ang nagpaplano na may inaasahang regalong darating. Meron. Mas masarap yung maaasa kaysa hindi, no? Okay, ang mensahe ng Pasko na nais kong ibalagay sa inyo ay there are 3 points. Number 1 is to reveal God. Ipahayag si God. And second one is to save man. And third is to rescue the whole creation. Ang sabi ng Biblia, in English translation, for us a child is born, and to us the son is given. Mahirap po, praise God, that the Philippines is the only Christian in the Southeast Asia. Ayon sa research study, 88% Christian sa Philippines. But the bad news is we are on the top in corruption. And the studies of 15.5 million ang mahihirap dahil sa corruption. In other words, 84% ang mayayaman, nagpapakayaman at sobrang yaman. Kaya nga po, ang tanong, kung gusto mong yumaman, magpolitiko ka at mag-artista ka. Pag hindi ka politiko at hindi ka artista, hindi ka yayaman. Kaya siguro si baby may plano yumaman. Diba? Hindi ko sila mag-artista, hindi ko rin sinasabi ng politiko. Dito makikita mo na napakahalaga to reveal God. Mahirap po makilala ang Diyos because God is a holy God and we are all sinners. Makasalanan tayo. May God na kagad eh. God is holy, God is righteous, God is eternal. Tayo naman, makasalanan at higit sa lahat tayo ay pwede tayo mawala anytime. Ang Pasko ay pinahayag unang-una ni-reveal kung sino ang Diyos. We believe na ang Diyos Ama ay mayroong anak, ang Panginoong Jesus. Kaya may pinahayag niya. May nagtanong sa akin, hindi ako natin pwede, bigyan kita ng halimbawa. May maraming ibon, sampol na lang, Maya, napakaraming Maya. Pag lumapit pa ako kay Maya, ay ano mangyayari? Lalapit ba din si Maya sa akin? Hindi. Lilipad yun, lalayo yun. So para maintindihan ako ng Maya, kailangan maging Maya din ako, mag-anyong Maya at maging Maya at para pumunta ron. Maging ibon, para ako sa akin yung mga ibon. That's what the Lord revealed Himself sa kanyang mga nais-abutin. Nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus. Kaya may Pasko. Kaya may Christmas because someone, okay, become man or a holy God, nagkaroon siya ng para sa akin. Yun yung meaning pa. Ang meaning talaga ng Pasko, nagpahayag sa teacher ko sa LRN at saka sa Australia at ibang lugar pa. I remember one time, ang sabi ko, how many of you are willing to go to heaven? In the 2,000 estudyante namin.
And all of them will raise their hand. You know what happened? Merong isang nagbaba na binaba ko, okay, baba niyo na, sabi niyo mga kamay. And someone asked, so sabi ko, why? Why you are raising your hand? Sabi niya, kung lahat kayo pupunta sa langit, sa impyerno na lang ako, kasi kawawa si Satanas, walang kasama. Parang ayaw niya tumawa. Totoo yun. Bakit? Choices po ng tao. Gusto ng Diyos na makilala siya, at pangalawa, gusto ng Diyos na iligtas ang tao. Pero choices ng tao na umalis sa Diyos. Choices ng tao gusto pumunta sa masama. Choices ng tao pumunta sa lugar na ayaw ng Diyos. Choices ng tao yan. Kahit po sa mga anak namin, tatlo yung anak ko with my wife. Isa lang po yung wife ko, tatlo yung anak ko. Mabaliktad eh. Tatlo yung asawa ko, isa yung anak ko. Mabaliktad, no? In other words, choices na anak ko yan. If they follow my step, my footstep, it's up to them. Pero hindi na ako sundin, no matter what happens sa akin. Ang sa akin, nasabi ko yung instruction. Ganon din sa Diyos. Ang instruction ng Diyos is, ang purpose niya ay clear sa John 3:16. Sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who ever believe in Him should not perish but have eternal life. In Tagalog, by the way, nag-i-English pa ako kasi mukha kayong foreigner. Ano kayo? Foreigner tayo, papunta tayo sa langit. So in other words, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang nagkakaisang anak, bugtong. In English, siya lamang ang bigatin. Sa Diyos na iligtas ang tao. Tingnan mo ngayon ang sabi mo. Huwag kang titingin sa bangko, wala kang nakabi, delikado yun. Yan ba ay kaya iligtas ng Diyos? Alala ko yung estudyante niya. Verse 12, sabi doon, sabi niya, sabi, babalik at dala ko ang siyang para sa lahat ng mga gumagawa ng kalooban ng Diyos at Ama. O masaya ka, may reward ka. Pangatlo, masaya ka dahil yung katabi mo, kasama mo sa langit. Pangatlo, pangapat na pagluha, pag hindi mo nakita, yung katabi mo sa langit. Yun ang nakakaluha. Ako mo'y grade 2 na makilala ko ang ating Diyos. April 28, 1978, alas 7 ng gabi, Friday, sa De Guzman Street, Calawag, Quezon, nung sabihin sa akin ng isang pastor, sabi niya, tanggapin mo si Jesus so that your name will be written in heaven. And that time, that day, hindi ko makakalimutan na one time in my life I will surrender my life to Jesus and accept Him as my personal Lord and Savior. So yun yung pangako na Diyos. Pangako is to His will of His Word. Dito sa next pag-aaralan natin in theology. By the way, 8 taon mo ako sa Bible Seminary, Bible School and Seminary. 8 taon mo sa araw. Tapos ituturo ko lang sa inyo ng 30 minutes. Mukhang mas magaling kayo beses sa akin. Okay? Alam niyo ba, ang mundo ay pasama na ng pasama. Whether you like it or not, wala ko itong pinapatamaan. Wala ko itong pinapatamaan. That's real talk. It is not fake news. Alam niyo bakit? Based on the study, 45% wala nang tatay at nanay sa bahay. 7 years na po ba study yun? Eh, mahalaga po na mayroon tatay at nanay. Pero yung pausa po niya ngayong umaga ay lumaking walang tatay, lumaking walang nanay, pero naging maayos ang buhay. Bakit po? Unang-unang takot ako sa Diyos. Pangalawa, ako po ay sumusunod sa Diyos. Yun yung prinsipyo ko. Pagtakot ka sa Diyos, hindi ka gagawa ng masama. Yes. Hindi ka gagawa ng masama. Okay? So yun po yung rescue ang mundo at yung ating pamilya. Gusto ayusin ng Diyos yung ating family. Kasi mahalaga po sa Diyos ang pamilya.
Ang pamilya ay mahalaga at i-rescue niya. Yun ang diwa ng Pasko. Ang diwa ng Pasko ay yung pahayag na kung sino ang Diyos. Pangalawa, ang diwa ng Pasko ay upang iligtas ang tao. Pangatlo ay upang i-rescue ang buong mundo. Basahin ko po rin mabilis sa Tagalog. Bakit ang pamamahala niya? At siya po ay magbibigay ng rightful government. Sino po nanonood ng mga kongreso meeting? Kaboring na, no? Puro katawan na. Release na lang. May inis ka na lang. Yung walang issue, ginagawa ng issue. Yung tumingin kay gusto ko ba yung congressman tumingin, binidyo, nilagay dinigit-digit. Tapos video ng Diyos. Nagsuot ng ilog si congressman at saka si eyeglasses, pinagsama-sama at nalagay ng presyo. Tama bang government to? Tama bang ano? Only Jesus Christ ang magkakaroon po ng government. Ano ba nyo na to reveal God for you that He is a true God and man? Si Jesus Christ po ay pinahayag na tunay na Diyos at tunay na tao base sa ating text. Okay? Pangalawa po, to save man, you and your loved ones is to be saved from the penalty of sin is rather than death. Yung po yung tela, kaya po may Pasko. Alam mo ba nyo ang totoong Belen? Yung tala niya, wala ko rin makikita star. Okay? Sa Bible. Tala po ang ginamit. Symbol of cross. Kaya po yung tala niya, tumatapat din sa Belen, ang simbolo ng shadow ay cross. Pinapanganak si Jesus Christ na magsasuffer para sa tao. If you're studying carefully, okay? So yun po makikita niyo yung tala tumapat doon at yun ay simbolo ng cross. Wala nga akong makitang tala. Pag yung tala niyo mo, simbolo po siya ng cross talaga. Kaya nakita ng wise men yung tala. Okay? At dahil dyan, gusto ng Panginoon na i-rescue ang buong mundo. Ikaw at ako, gusto niyang makasama sa langit. Basta ba, Christmas, pinag-usapan natin langit. Okay ba tayo? Useless po ang celebration of Christmas without remembering Jesus Christ who are in heaven na nagbigay ng buhay. Tapos ko ang kwento ko ngayon. May isa pong barko. Sino nakakita ng barko? Nakita na kayo? Kasi yung mga bata sa grade 4, tinanong ko, sino nakasakay na ng MRT taas ang silatan? Tapos tinanong ko, pag pupunta sa north yung MRT at saka LRT at tren, saan ang usok niya? Lahat ay sagot sa taas. Yung MRT at saka LRT, yung tren na pinak. Buko na harata. Sabi ko mga anak, kasing sila, walang puso mga MRT at saka LRT. Electricity. Nakasakay sa barko. At ang laman ng barko ay 100 tao. 101 si Kapitan. Ang lifeboat ay 10 na pwede lang sumakay ay 10 tao. Nang lumulubog na yung barko, patuloy ko yung story. May isang babae na naglalakad sa buhanginan, tabi ng dagat. At siya po ay kahagis tuwing umaga ng bulaklak. So, meron pong isang lalaki na may tagus-tugo sa babae. Tinanong niya, Miss, bakit ka nakahagis ng bulaklak tuwing umaga? Ang sabi niya, kaya ako nakahagis ng bulaklak ay may naaalala lamang ako tuwing umaga. Gusto mo bang ikwento ko sa iyo bakit ako naghahagis ng bulaklak? Kayo po, gusto niyo malaman? Parang ayaw nila, tapusin ko nito, ayaw nila makita. Sabi niya, kaya ako naghahagis ng bulaklak kasi meron kong barko dyan na nalubog. Kaya ano koneksyon ko sa barko na nalubog? Dahil yung barko ko yun, doon nakasakay ang nanay ko. At yung nanay ko po nakasakay doon, at unti-unti na po lumulubog hanggang yung sa
siya doon. Nakasakay. Nagpalabunutan po kami kung sino ang sasakay doon sa barko. Ang makabunot ng maliit na stick ay may iwan at ang malaki o mahaba ay nakakasakay sa barko. Ginawa natin, nang magbunot po siya, nabunot ni Kapitan yung mahaba at yung babae, ang nakabunot, yung nanay niya ay maiksi at siya po'y may iwan. At habang lumulubog yung barko, ginawa natin, nakita ng Kapitan na umiiyak na yung babae. Bumalik po si Kapitan at nagpalit sila. Hanggang lumubog na yung barko at namatay si Kapitan. At yung babae ko ay nakasakay sa lifeboat at nakatawid sila. Ang sagot nung naikla sa kanya, bakit nakulik siya ko sa pag-ahapis mo ng bulaklak tuwing umaga? Alam mo, sagot niya? Dahil yung Kapitan na yun, nagtatay niya buhay para sa nanay ko. Panahon niya, buntis yung nanay ko at ako ang sinadala ng nanay ko. Kung hindi inalay ng Kapitan yung buhay niya, wala sana ako ngayon. At bilang pasasalamat, nag-aaragis ako ng bulaklak tuwing umaga, pag-aalala ng pasasalamat. Parents, godparents, visitors, meron po nag-alay ng buhay sa inyo at the cross of Calvary. Pero bago inalay ang buhay niya sa cross of Calvary, there are 3 wise men visited him at yung pinanganakan niya. May 3 regalong dala. Ang regalong ito ay gold, frankincense, at myrrh. Kung totoong niligtas ka ng Diyos, totoong sumampalataya ka sa Diyos, you know, magbibigay ka ng gratitude, pasasalamat sa Kanya kasi iniligtas ka. The 3 wise men nagbigay ng 3 regalo. Unang regalo, gold, symbolize or signify He is the King. The second one is frankincense, means divinity, yung kanyang divinity o kadyusan niya, ipinapahayag niya. At pangatlo is death for you. Ikaw, kaibigan. Ikaw, kapatid. Ikaw, godparents. Anong regalo ang inihanda mo sa anak ng Diyos na nag-alay ng buhay para sa iyo? Ang the best gift that you can give to God or to Jesus Christ is to accept Him as your personal Lord and Savior. So that when you receive Him as your personal Lord and Savior, you will be in heaven. Your names are written in heaven. The Bible says it's very clear. Don't be happy or rejoice because of the things that you have seen here. Rejoice because your names are written in heaven. If you are not ready, you can bow your head and simple follow my message, prayer from your heart. Only God and you ang makakarinig. And then after that, I believe hindi po ipinakailan ng Diyos ang sino mga tumatanggap sa Kanya. Just go ahead and follow silently. Pwede kang lumuko at tanggapin mo ang Panginoon Diyos sa puso mo. Only God. Follow me silently. Dear Jesus, thank you for revealing yourself to us. Thank you for your plan to save me. Thank you for rescuing the whole creation. I admitted, Lord, that I am a sinner. I admitted that sometime in my life I denied you. I lied. I commit sin. But thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your forgiveness. Please forgive me. Cleanse me. Make me worthy before thy presence. Jesus, from now on, Lord, I receive you as my personal Lord and Savior. December 15, 2024,
tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. And I ask the blessed Holy Spirit to write my name in the book of life, so no matter what happened to me, my name is written in heaven. My life will be continuous in heaven as I receive the eternal life that you have given to me. Thank you, Jesus. I appreciate that you love me so much. And this Christmas celebration, I pray that I will be honor you, glorify you, magnify you as I obey thy word. Help me to grow by reading your word, praying, and worshiping other Christians. We commit everything to you, Lord, in Jesus we pray. Amen and amen. Before the end, I would like to pray for you. As for heaven, Lord, we thank you, those who receive you as the Lord and Savior. Please, Father God, guide them, protect them, and continue to help them, Father.